Yeah, hi Chris, this is your first public appearance. Actually, Tama yes, and ba? I'm sorry that we're late. They had trouble waking me up because I started new medicine last night. What a coincidence, today is also we're celebrating the People Power Yes, anniversary. I actually, sorry, at hinadal sa dami ng gubat na iniinom. I actually thought today was the 24th, at tomorrow pa yung 25. And then, he was the one who told me. Sabi niya na, ano ka ba? Last night, kasi today 25. Sabi ko, perfect! Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, February 26, 2025. Not so okay, Chris Aquino makes first public appearance. Kasabay nito ang EDSA People Power Anniversary. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 2 taon, muling nasilayan ng publiko ang Queen of All Media na si Chris Aquino. Nitong Martes, February 25, 2025, dumalo siya sa Asia's People of the Year 2025 para suportahan ang malapit niyang kaibigan na para na rin daw niyang kapatid, ang fashion designer na si Mika Oliva, isa sa awardees. Kasama ni Chris ang bunso niyang anak na si Bimbay. Ang pagdalo ni Chris sa nasabing event ang una niyang public appearance mula 2022, kung kailan lumipad siya patungong US para sumailalim sa treatment at medical tests for her autoimmune diseases. Nakapanayam saglit ng entertainment press si Chris. Tinanong siya tungkol sa kasalukuyan niyang kalagayan pati na rin ang pagpapakita niya sa publiko sa mismong araw na ipinagdiriwang ng bansa ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Matatandaang noong February 25, 1986, naganap ang makasaysayang People Power kung saan muling nabawi ng bansa ang demokrasya at nawakasan ang rehimen ng diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung mapataksik sa pwesto si Marcos Sr., ang ina ni Chris na si Cory Aquino ang umupo bilang presidente. Balik sa panayam ni Chris, hindi raw niya naisip na ang petsa ay anniversary pala ng People Power Revolution. Ang sabi ng 54-year-old host, I actually thought today is the 24th, bukas pa yung 25. Siya, Michael, ang nagsabi sa akin. Sabi niya, kagabi, ano ka ba, bukas yung EDSA People Power Revolution. So, sabi ko, perfect. Talagang perfect na lumabas. Sa totoo lang daw, not so okay ang pakiramdam ni Chris, kaya na late ang kanyang pagdating. Anya, nahirapan silang gisingin ako dahil nagsimula ako ng bagong gamot kagabi. Hindi naman ako ganoon ka-okay. Nahihilo ako, right now. Ang latest health update ni Chris ay inilabas niya sa kanyang social media accounts noong February 22. Sinagot niya ang espekulasyong nalalapit na ang pagbabalik niya sa telebisyon. Paglilinaw niya, hindi pa siya maaaring magtrabaho ulit dahil sa timbang niyang 37 kilos o 82 pounds. Sa madaling sabi, siya ay underweight. Sabi ni Chris, wala akong naipost kasi ayaw ko na lahat ng nagdarasal na malungkot ako at mawala ang pananampalataya. Pwede po ba akong mag-clarify hindi pa ako fit to work kasi very underweight ako 37 kilos 82 pounds. Ibinahagi rin ni Chris na may kinakaharap siyang panibagong health issue. Ito ay ang pagkakaroon ng fibromyalgia, a chronic disorder characterized by widespread pain, tenderness, fatigue, and sleep disturbances, ayon sa website ng National Institute of Health. Ito na ngayon ang iniinda niyang sakit. Pahayag niya, maaaring harapin ang aking koponan ng mga doktor, Dr. Jombi, Dr. Jonel, at Dr. Katsina ngayon ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang ama, at Dr. Rainier, is that my white blood cells does not fall below 5.5, 4 straight weeks, maaaring hemoglobin ay nagpapabuti sa hindi bababa sa isang 9.5, may anemia ay parehong namamana at nutritional, at ang aking timbang hold steady sa 90 pounds 40 point pa kilo. Dati enumerated, 1. Autoimmune thyroiditis, 2. Talamak na spontaneous urticaria, 3. EGPA, isang bihirang, nagbabanta sa buhay na anyo ng vasculitis, 4. Systemic sclerosis, FAB, lupus isle, at 6. Rheumatoid arthritis bilang aking diagnosed autoimmune diseases. Dinagdag sa listahan na iyon ay 7. Fibromyalgia. Ako ay nagpapakita ng mga sintomas ng kumpirmasyon para sa 8. Polymyositis pati na rin 9. Mixed connective tissue disease.
Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng komplikadong autoimmune diseases at pagiging allergic sa lahat ng non-steroidal anti-inflammatory drugs, steroids, pain relievers. Pati na rin ang antibiotics at immunoglobulin therapy maraming beses ang pisikal na sakit ay napakalaki. Sa nasabi ring post niya sinabi na siya ay single. Pinagdarasal namin ang mabilis mong paggaling Miss Chris Aquino. The perfect coming out. So you're here to support Michael David, your good I friend. wanted to congratulate him talaga. One of my last public appearances was with you. Yeah. She was also People of the Year. Yeah, what year? Before the pandemic, Wow. right? Yes. Crazy Rich Age. People Age. The Crazy Rich Age. For yes. But how are you, Chris? How are you? Not so okay. I hope I don't faint. But thank you for being with me. Oh. Super appreciate. Hihilot ako. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video at pakisuportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat. Paalam.